Ngumiti ka na ba sa harap ng ibang tao habang may isang bahagi sa loob mo na unti-unting nadudurog? Nasabi mo na ba ang okay lang ako para lang maiwasang ipaliwanag ang sakit na kahit ikaw wala kang sapat na salita para ilarawan? May mga taong namumuhay sa paligid natin na araw-araw lumalaban sa mga laban na hindi nila ipinapakita. Nagpapakita sila. Tumatawa sila. Tuloy lang sila sa buhay. Pero sa loob pagod na sila. Hindi pisikal kundi emosyonal, mental at malalim. At ang pinakamahirap na parte, walang nakakapansin. Walang nagtatanong. Walang nakakaintindi. Ang mensaheng ito ay para sa iyo, ikaw na patuloy na lumalaban ng tahimik, kahit pakiramdam mo ang bigat-bigat na ng lahat. Sa mundong patuloy na humihingi ng ingay, atensyon, at patunay ng tagumpay, may mga taong pinipiling manatiling tahimik. Hindi dahil wala silang sasabihin, kundi dahil napakarami na nilang dinadala sa loob. Sila ang mga taong hindi ibinabahagi ang kanilang mga pinagdadaanan sa social media. Hindi sila naghahanap ng simpatsya. Hindi sila humihingi ng tulong kahit na kailangan na nila ito. Sila ang mga taong tahimik lang na nakaupo sa gitna ng maraming tao, pero pakiramdam nila ay lubos silang nag-iisa. Araw-araw, nilalabanan nila ang mga hindi nakikitang laban, stress, takot, pagdududa sa sarili, pressure, habang nagpapanggap na kontrolado nila ang lahat. At sa paglipas ng panahon, nasasanay silang itago ang sakit hanggang sa sila mismo ay nakakalimutan kung gaano na ito kabigat. Pero ang katahimikan ay hindi nangangahulugang lakas na walang pinagdadaanan. Minsan ibig sabihin lang nito ay matagal na silang naging matatag. May mga taong bihasa na sa pagpapakitang okay lang sila, kahit hindi naman talaga. Nakikita mo sila araw-araw, sa trabaho, sa paaralan, kahit sa loob ng sarili mong tahanan. Tumatawa sila sa mga biro, normal na sumasagot, at ginagampanan ang kanilang mga responsibilidad na parang walang problema. Sa panlabas, parang maayos ang buhay nila, baka nga perpekto pa. Pero ang hindi mo nakikita ay ang tahimik na digmaang nangyayari sa loob nila. Ang walang tigil na pag-o-overthink. Ang pressure na huwag mapag-iwanan. Ang paulit-ulit na pakiramdam na hindi ako sapat. Hindi nila ito pinag-uusapan dahil pakiramdam nila walang tunay na makakaintindi. O mas masahol pa, iniisip nilang magiging pabigat lang sila. Kaya nananatili silang tahimik. Kinukulong nila ang lahat, ang stress, lungkot, pagod, hanggang sa maging bahagi na ito ng pagkatao nila. At unti-unti ang katahimikan ay nagiging mas mabigat pa kaysa sa sakit mismo. Nawawala sila sa sarili habang pilit na nananatiling matatag. Hindi dahil gusto nilang magdusa, kundi dahil hindi nila alam kung paano pa. At ang pinakanakakatakot na bahagi, kahit napapaligiran sila ng maraming tao, pakiramdam nila ay lubos silang nag-iisa. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol sa isang tao, tawagin na lang natin siyang Daniel. Hindi mahina si Daniel. Sa katunayan, iniisip ng karamihan na kontrolado niya ang lahat. Maaga siyang gumigising, pumapasok sa trabaho, ngumiti kapag kailangan, at hindi kailanman nagdulot ng problema. Para sa mundo, mukha siyang disiplinado, responsable, matatag. Pero walang nakakaalam kung ano ang nangyayari kapag isinasara na niya ang pinto ng kanyang kwarto sa gabi. Doon nagiging malakas ang katahimikan. Paulit-ulit na binabalikan ng isip niya ang bawat pagkakamaling nagawa niya. Bawat pagkabigo ay parang mas malaki kaysa sa totoo. Bawat inaasahan ay mas mabigat kaysa sa kaya niyang dalhin. May mga pangarap si Daniel, malalaki. Pero sa pagdaan ng panahon, hindi naging ayon sa plano ang buhay. Bumagsak siya sa isang mahalagang pagsusulit. Nawala ang koneksyon niya sa mga malalapit na kaibigan. Sa bahay, naging mas maikli, mas malamig ang mga usapan. Unti-unti, nagsimula siyang makaramdam na parang hindi siya nakikita. Hindi dahil galit ang mga tao sa kanya, kundi dahil walang tunay na nakakakita sa kanya. Ang mga araw ay naging rutina at ang rutina ay naging simpleng pag-survive. Tumigil na siyang magsalita tungkol sa nararamdaman niya. Tumigil na siyang magpaliwanag. Tumigil na siyang umasa na may makakaintindi. At habang lalo siyang nananatiling tahimik, lalo niyang pinaniniwalaan na hindi mahalaga ang sakit niya. Isang gabi, habang mag-isa siyang nakaupo sa kanyang kwarto at nakatitig sa kisam, may pumasok na tanong sa isip niya. Ano bang silbi ng lahat ng ito? Hindi sa paraang dramatiko. Hindi sa malakas na pagbagsak ng emosyon. Kundi isang tahimik, mabigat na tanong. Ganyan ang mga tahimik na mandirigma. Hindi sila laging humihingi ng tulong.
Minsan, unti-unti lang silang nawawala sa sarili nilang mga iniisip. At kung walang makakapansin, patuloy silang lulubog ng tahimik. Darating ang isang sandali na kahit ang pinakamalalakas na tahimik na mandirigma ay magsisimulang maramdaman na ang bigat ay unti-unting nawawala sa kanilang kontrol. Para kay Daniel, hindi ito dumating sa isang dramatikong pagbagsak. Dumating ito ng tahimik. Isang umaga, nagising siya at wala siyang maramdaman. Walang motibasyon. Walang saya. Nilungkot wala rin. Kundi kawalan. Ang mga bagay na dati mahalaga sa kanya ay nagsimulang magmukhang malayo. Ang kanyang mga layunin, mga pangarap, kahit ang mga taong nasa paligid niya, lahat ay parang unti-unting nawawalan ng kahulugan. Patuloy pa rin siyang nagpapakita. Sinusunod pa rin ang kanyang rutina. Sinasabi pa rin ang okay lang ako. Pero sa loob may isang bagay nang nagsimulang mabasag. Ang pagod ay hindi na lang mental. Naging emotional spiritual. Hindi na lang siya pagod sa pagsubok. Pagod na rin siya sa pakiramdam. At ang pinakanakakatakot na bahagi. Walang nakapansin ng pagbabago. Dahil sa panlabas pareho pa rin ang itsura niya. Iyan ang realidad ng mga tahimik na laban. Hindi palaging may nakikitang pagbagsak. Walang malinaw na senyales. Walang babala. Isang tao lang na unti-unting umaabot sa kanyang hangganan ng walang ingay. At sa tahimik na sandaling iyon natagpuan ni Daniel ang sarili niya sa isang sangandaan. Magpatuloy sa pagpapanggap na okay ang lahat. O harapin na sa wakas ang katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Noong gabing iyon may nagbago. Hindi ito himala. Hindi bigla ang pagsabog ng saya. Isang tahimik na pagkamulat lang. Umupo si Daniel sa dilim, walang distraksyon, walang ingay siya lang at ang kanyang mga iniisip. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi niya ito tinakbuhan. Pinakinggan niya. Napagtanto niya na sa lahat ng panahong iyon, mag-isa siyang lumalaban hindi dahil kailangan niya, kundi dahil pinaniwalaan niyang ganoon dapat. Akala niya ang pananatiling tahimik ang nagpapalakas sa kanya. Akala niya ang pagtitiis sa lahat ay ang tanging paraan para makaligtas. Pero sa kaibuturan pagod na siyang dalhin ang lahat ng mag-isa. At sa sandaling iyon, naunawaan niya ang isang simpleng bagay pero napakalakas. Ang pagiging tahimik ay hindi nangangahulugang kailangan mong magdusa ng mag-isa. Ang lakas ay hindi tungkol sa pagtatago ng sakit. Minsan ito ay tungkol sa pagtanggap dito. Sa unang pagkakataon, hindi sinubukan ni Daniel na ayusin ang lahat. Hinayaan niya lang ang sarili niyang maramdaman. Huminga. Umiiral ng walang pagpapanggap. At kahit papaano ang maliit na pagbabagong iyon ay hindi agad nag-ayos ng lahat ng problema. Pero pinagaan nito kahit kaunti. Dahil baka lang hindi niya kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Kung umabot ka na hanggang dito ang mensaheng ito ay para sa'yo. Ikaw na kinikimkim ang lahat sa loob. Ikaw na ngumingiti kahit masakit na. Ikaw na pakiramdam ay walang tunay na nakakaintindi. Hindi ka invisible. Kahit walang nagsasabi, kahit walang nakakapansin, totoo ang pinagdadaanan mo. At mahalaga ito. Hindi mo kailangang patunayan ang sakit mo sa kahit sino. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. Okay lang mapagod. Okay lang magpahinga. Okay lang na hindi ka okay. Ang pagiging tahimik na mandirigma ay hindi nangangahulugang kailangan mong magdusa magpakailanman. May lakas sa loob mo, hindi dahil itinatago mo ang sakit kundi dahil nalagpasan mo ito hanggang ngayon. Pero ang pag-survive ay hindi ang katapusan ng kwento mo. Karapat-dapat ka sa kapayapaan. Karapat-dapat ka sa pag-unawa. Karapat-dapat kang marinig kahit nanginginig ang boses mo. Kaya siguro, ngayong araw gumawa ka ng maliit na hakbang. Makipag-usap sa isang tao. Isulat mo ang nararamdaman mo. O aminin mo lang sa sarili mo na nahihirapan ka. Hindi iyon kahinaan. Iyon ay tapang. At kahit gaano pa katahimik ang laban mo, nandito ka pa rin. At ibig sabihin yan mas malakas ka kaysa sa iniisip mo.